New witness to attend Senate probe on flood control mess. Lacson, 4 alas. Ito, nag-guess siya dun sa 4 alas. Dahil siyempre maraming mga tao, hindi lang yung mga issues ang kanilang inaabangan, kung hindi yung mga personahe. Ikalawa, Senator, very explosive yung testimony ni Yusek Bernardo last time siyang nagtestigo sa Blue Ribbon. May follow-through ba yan? Dahil ang daming mga senador, ex-senator at incumbent senators yung kanyang binanggit at marami rin siyang nabanggit na mga cabinet officials at saka high-ranking officials sa gobyerno na dalawang aron ay natanggal na. Budget Secretary at saka Executive Secretary at yung kanilang mga undersecretary. Secretary Lamas, okay siya na eh, no? Mag-comment na ba ako? Mag-comment ako? Kay Yorme lang posible ang walang gantihan. Aba, si Ma'am Janet, maka-isko pala si Ma'am Janet, oh. Thank you very much naman po dyan, no? 10 Hong Kong dollars. Oh. Si Isko naman, no? Ako, kung si Isko ang patatakbuhin ni PBBM, kung iaangat, susuportahan ko si Isko. Gusto ko makita yung speech ni Isko eh. Di ba? Sa Sona, oh. Sona. Di ba? Oh, Damagans. Damagans gabi. Diyan sa Latha, sa Nyoy. Ha? KO. Yoka? Damagans, Maugs, Mauga, at Damagans, Egabs sa ating mga Yakababs dyan sa Gedli. Todich ko, yon nga, para ta-supports sa mga otats. Yorme! 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 Masaya yun. Ha? Kaisa mo ako dyan, ha? Ma'am Janet, ha? Ma'am Janet Rosario. Oh. Tropa natin sila, ano eh. Sila AC Sigaw. Diba? Oh. Sino pa ba? Oh, diba mga Iskonyan? Sila, AC Sigaw. Sila, sino pa ba? Si Rocky. Si Cap Nino. Oh, mga tropa natin yan. Oh, sige, pasok na. Punta na ulit tayo dito sa topic. Thank you very much for that 10 Hong Kong dollars. Please, no? Siguro ang hinihintay ng mga tao, may follow-through ba dyan sa explosive testimony ni Yusek Bernardo sa Blue Ribbon, either sa Monday or sa mga susunod na hearings ng Blue Ribbon? Boss. As a matter of fact, meron. Kasi inimbita namin nung nakaraang pagdinig at hindi dumalo si Undersecretary Olaybar. Kasi very prominent ang pagkabanggit ni Undersecretary Bernardo sa kanya na siyang mismong pinagbigyan niya ng di umano'y malaking halaga, no? In the name of several personalities. At saka si Maynard Ngu, nabanggit din. Yun ang mga sinupina na namin ngayon. At ito, sasabihin ko, pagka hindi sila sumipot, nagsupina na ito, malamang sa hindi, magkakaroon na sila ng contempt citation at mauwi na sa pag-issue ng warrant of arrest. Ang bagong dadalo doon, yung sa sinasabing may ugnayan doon sa papel ni Carla Vizcaya sa bilihan property na inuugnay kay Speaker Romualdez. No? Bagong testigo ito. Kasi sila yung, kasi after nung aking kapihan, tumawag sa akin yung former owner ng bahay. Sabi niya, at binigyan niya ako ng kopya ng... Naku po! Grabe, no? Medyo, actually, matagal na feeling ko kasi medyo iba-iba yung mga fokusan nung I think si Attorney Jess, medyo feeling niya yata parang okay si Sen Lacson kay Speaker Martin. Pero I think naobserbahan ko siguro mga 2 months na medyo mainit si Ping Lacson kay kay Speaker. Even before Christmas, medyo iba yung tingin ko eh. Pero okay lang, no? Ako talaga, no? Wala akong pake kung basta may ebidensya, sama-sama tayong deed of absolute sale. At doon napatotohanan na hindi ginamit na front, no? Si Vizcaya kasi nakapangalan sa iba, nakalagay yung deed of sale. Isang pangalan ng isang corporation, pero ni-refer niya ako doon sa may personal knowledge kung ano naging role ni Carla Vizcaya doon sa kaugnay doon sa bilihan ng bahay.
Yung kay Nicolas Torre naman, General Torre, gano'n, no, kinek ko ulit kay Yusek Bernardo at kinonfirm niya na at magte-testify siya na mayroong attempt na kunin siya. Si General Torre, no? Anong... nung ano pa to eh, di ba? So si General Torre, sabi parang, ito ba yung nireaction na ni General Torre? Na parang sinabi niya, hindi ko nga kilala yung Olivar. Ni General Torre at ilagay sa kanyang custody. Dangan nga lang, Hindi niya kilala si Yusek Bernabe. natuloy kasi hindi siya, parang medyo lumansi siya na magpapaalam, hindi na siya bumalik kasi natakot daw siya. Senator, good afternoon, sir. Si Professor Guida David, sir. Yeah, Doc. Yes, sir. Tanong lang, sir. Parang ano, no? So, ang lumalabas doon sa pagkakasabi ni Senator Ping Lacson is parang gustong Bernardo. Sorry. Ano ba pangalan ni Ben? Hindi ba Bernardo? Ito, iba kasi si Yusek. Roberto Bernardo. Okay. Roberto Bernardo. Okay, pasok. Sir, how does the Senate Blue Ribbon Committee intend to establish the evidentiary chain of custody and authenticity of these documents, especially given na they involve internal programming and allocation records mismo within the DPWH, sir? Yung chain of custody, may problema kasi nga unofficial binigay, kaya nga kailangan natin authenticate mismo sa ahensya, which is in this case, the DPWH. Kasi kung i-authenticate nila yon at meron silang sariling kopya, ang tatanggapin namin, maski kapareho o replika, yung kanilang dokumento. So doon mo na ma-establish yung chain of custody ng dokumento na merong evidentiary value. Kasi officially, tinan over nila sa Blue Ribbon Committee at sa comparison, pareho ng hawak ni Congressman Leviste at saka yung hawak ko, establish na yung chain of custody kasi nanggaling na mismo sa ahensya. Okay. Thank you, Senator. Parang So, So yung file na galing kay Cabral, galing din naman pala sa DPWH. So kung i-authenticate ng DPWH kung ano yung hawak ni Senator Ping, dahil kung they are assuming na magkamukha naman yung kanila, can be confirmed na labo naman. Hindi. Na ano lang din ba ako na so galing din naman pala sa DPWH. Ano pang hindi na lang kunin kung ano yung file dun sa DPWH. setting aside the documents in our possession, in my possession and in the possession of Congressman Leviste, ano na yun, maset aside na yun, ang may establish na doon, na chain of custody, yung official document na replica, exact reproduction, or baka yung original yung kanila, na nanggaling mismo formally and officially, i-turn over ng resource person na taga DPWH on Monday. Opo. Linawin nga po natin kasi medyo nalilito po yung listahan, no? Napaka-controversial ano pong listahan na to. Hawak ni Kong Leviste, na binigay niya, na may hawak din kayo, may hawak ng ibang mga channel. I-qualify nga po natin, Senator Ping, yung listahan ano ba ito? Ito ba yung parang wish list din ni former Yusek Cabral? Hindi pa ito yung nasaga, hindi pa ito. Ito may parang dinidivide niya. Ito yung mga parang kayo po, di ba, yung unang pag-upo niyo ni Senator Tito Sotto, ay tinext nga po kayo ni Yusek Cabral, may 500 million kayo or more. Hindi ako yon. Ang tinext ni Yusek Cabral, yung staff ni Senate President Sotto. Binahagi na sa akin ni Senate President na nakatanggap siya ng text message. After nung after nung proclamation, kasi sigurado panalo na, na-opera na siya. Pero ako hindi ako ino-opera Alam naman nilang hindi ko kukunin. At ito rin yung sinabi ni Yusek Bernardo. Yes. Pero ang tanong po, ano po ba yung listahan? Ito po yung ibig sabihin, kung nasa listahan ka, ang ibig sabihin po ba nito, ikaw ay binibigyan lang ng allocation o allocable. Hindi pa ito yung actual na ipopropose nila sa DPWH at mapupunta sa NEP at SAGAA. Yun po ba yun? I-qualify nga po natin, ano po yung listahan na yan? Pagka may allocable ka, yun ang papasok sa NEP. Pero ang NEP is what we call the President's budget. Dadaan pa ito sa pagsusuri ng House of Representatives. Itatransmit sa Senado, dadaan pa para lumabas yung Senate version. At pagkatapos, mag-bicameral conference para pagtugmain yung mga disagreeing provision. So, sabi ko nga kanina, ang haba pa niyan, ang haba pa. Senator Ping, ang haba naman yan. May tip kasi sa amin, malaman daw to. Medyo hindi naman
Ang haba, Senator Ping, ang haba. Di kami pwedeng mahaba dito. Maubos oras namin eh. Ha? Nilaspag mo na yung airtime namin eh. Nagalit kay Senator Ping. Hindi, eto. No? Yun na rin naman eh. Wala bang libelous dyan? Hindi, pero yan ha. Yan daw, sabi. O, kaabang-abang yan. Hindi, para sa akin din naman, okay yan, kaabang-abang. No? Kasi ito na yata eh. Sa tinagal-tagal ng panahon, no, na kung saan parang trip talaga nilang si Speaker Martin is ma-involve or yung link na kung saan magdudugtong kay Speaker Martin dyan sa flood control projects na corruption. So tingnan natin, kabang-abang yung Blore Von Cometa at si Olivar nga daw, si Yusek, di ba? Oh. So yan, puntahan natin yung okay na yan ha. Senator Ping ha, mahaba kasi, napakahaba. Maubos oras namin eh. Ang allocable Tumigil ka na!